BBM. Nakaaway si Sandro? Di umano. Pag-usapan natin yan. Iginiit ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi siya magbibitiw sa pwesto sa kabila yan ng panawagan ng mga kritiko kasunod ng isinagawang cabinet revamp. Makapal naman talaga. Makapal naman talaga mukha niyan si Marcos eh. Ayaw na sa kanya ng taong bayan. Pinagpipilitan pa rin eh. So syempre, sabi ko na hindi magre-resign yan si BBM. Manhid yan. Ako may tanong lang sa iyo BBM. Anong tinitik mo? At ganyang kakapalang mukha mo. Nakatutok live si Ivan Mayrin. Ivan. Yes, Vicky, nakapanayam ng mga mamamahayag ngayong gabi lamang si Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang partisipasyon dito sa 46 ASEAN Summit at isa nga sa mga nabanggit niya ay hindi siya magre-resign. Yan ang tugon ng Pangulo kasunod ng mga panawagan ng kanyang mga kritiko na siya ang mag-resign sa halip na pagbitiwin ang kanyang gabinete. Narito ang kanyang tugon sa hirit na yan. Hulaan ko. Nung sinabi yan, hindi ko pa napanood ito, alam ko sasabihin ni Marcos. Tawa-tawa. Di ba ganyan yan eh, tawa-tawa. Nung pinagda-drug test siya, anong sinabi niya? Why should I? Tapos tawa-tawa. Tawa-tawa. Ganyan si Marcos eh. Alam mo kung bakit tumatawa? Self-defense po yan. Defense mechanism yan na kunwari, yung sinasabi sa kanya, hindi siya affected. Kaya bugoy na bugoy, no? 'Di ba? Parang totoy na totoy. 'Di ba, pag niloko mo ang isang tao or kinantsawan mo or inaasar mo or meron kang sinasabing katotohanan sa kanya. 'Di ba? Yung mga magsiyota na iniwan. Panlabas siya patawa-tawa. Kunwari hindi affected. Pagdating sa bahay, iyak. Ganyan yun. Lagi yan ganyan. Patawa-tawa. Kung gagawin yun. Di ba? Bakit ko gagawin yun? Hindi, totoo to Bago ko narinig na sinabi ni BBM yan, alam ko na, sasabihin yan, why should I? Ngayon, tinagalog. Bakit ko gagawin? Tagaan nyo sa bato. Laging yan ang sasabihin ni BBM. Pag ang taong bayan may pinapagawa sa kanya na hindi niya kaya. Dahil, alam naman natin, bakit si Marcos ay hindi kayang magpa-drug test. That is public knowledge. So, anong gagawin niya? Why should I? Tapos tawa-tawa. Defense mechanism, pero affected dyan sa loob. At wala sa ugali ko yung tinatakbuhan ng problema. Mali yun! Mali! Mali. Hindi, tama. Hindi, mali. Ano ba talaga, Coach Solly? Tama o mali? Tama naman na dapat ang isang tao hindi tinatakbuhan ng problema. Dapat sinasalubong mo ang problema. Ano ba ang problema? Ang problema, ikaw mismo, Marcos. Pag nag-resign ka, ang daming problemang masusolusyonan. Maniwala kayo sa akin. Ang daming makikreate na trabaho pag nag-resign to. Droga, mababawasan. Yung mga magnanakaw, mauubos. Ang kalsada, magiging mapayapa. Bigas, bababa. Mga komunista, hindi mamamayagpag sa gobyerno. Mga CPP, NPA, talagang mawawala na. Yung nuknukang talamak na pagbibigay ng ayuda at ginagamit ang pera ng taong bayan, mawawala. So ang problema, Marcos, ikaw mismo. Yung wala kang gawin, bumaba ka lang dyan sa kinauupuan mo.
lagpas kalahati ng problema ng Pilipinas masusolusyonan. Kaya tama ka, hindi dapat tinatakbuhan ng problema, sinasalubong. Salubungin mo, Marcos, ang problema. Ang problema, ikaw mismo. At ang solusyon, ikaw mismo. Lumayas ka dyan, masusolusyonan ang problema ng mga Pilipino. Harapin mo. Kabaliktaran yung sinasabi mo. Pag hindi ka nag-resign, sa katunayan, tinatakbuhan mo problema. Di ba? Dahil siya nga ang problema eh. Ayaw mo pa mag-resign. Di takbo ka ng takbo sa problema. Gaya ng sabi mo, hindi mo tinatakbuhan ng problema. Anong sigaw ng taong bayan sa'yo? Magpa-drug test ka. Ayaw mo magpa-drug test. Di ba pagtakbo sa problema yon? Di ba? Seriously. Sasabihin na naman ng nagtatago ka sa saya ng ano mo, ni Claire? Sasabihin paulit. Paano tinatakbuhan mo eh? Di mo ba, bagsak ka na sa survey, Marcos? Yung tiwala ng taong bayan sa'yo, wala. Diba? 35% ang nagtitiwala na lang sa'yo. Samantalang si Sara, 50%. Si Tatay Digong, 65% ang trust rating. Bakit walang tiwala ang taong bayan sa'yo? Dahil duda ang taong bayan na adik ka. Tapos ayaw mo magpa-drug test? Di tinatakbuhan mo problema. Tanong, Marcos, adik ka ba? Kung adik ka, huwag mong takbuhan, magpa-rehab ka. Umalis ka dyan, magpa-rehab ka. Kung hindi ka adik, Marcos, magpa-drug test ka. Hindi ka naman adik di ba? Sabi mo nga, hindi mo tinatakbuhan ng problema. Tingnan mo. Tingnan nyo ang mga kababayan kung gaano ka-epokrito itong tao na ito. Hindi raw tinatakbuhan ng problema. Takbo ka ng takbo eh. Yung mga ganung look. I'm not affected. Sinabi rin ng Pangulo na nagpapatuloy ang maigting na pagsusuri sa performance sa kanyang kabinete at mga heads of agencies. Hindi naman daw kasi para pagpapapogi lang ang kanyang... Talaga naman pagpapapogi, bakit nandiyan dyan pa si Boying? Ba't nandiyan dyan pa si John Vic? Ba't siya magkapatid na Rimulya epal lang epal? Consoli galit ka? Hindi. Nagpapaliwanag lang tayo. Diba? Pinagtatanggal mo yung mga yan eh. Bakit yung Rimulya Brothers kaliwat kanan pa rin ng pa-interview? Di ba nag-file yan ng resignation? Pirmahan mo na nang natatapos na yan. Niloloko nyo taong bayan eh. Ginagawang cabinet revamp at mas malaliman daw ang kanyang ginagawang performance review. Samantala, kaugnay nito, sinabi ng Pangulo na may napili na siyang hepe ng Philippine National Police pero hindi pa niya inanunsyo kung sino dahil nais raw niya na personal niya muna itong sabihan. Pero ang utos niya, ituloy lang ang pagpapababa ng crime rate at paigtingin ng police visibility para mapanatag ang... Ipababa ang crime rate? Bumaba ba yung crime rate? Tika muna. Sino kaya magiging Pustahan tayo? Pustahan? Pustahan. Magiging chief of police ngayon? Si Torre. Sige, okay lang yan, Torre. Nang magalit na talaga yung mga kapwa mo sa'yo. Kasi ano namang napatunayan mo? Kung sakaling ikaw magiging chief of police, anong napatunayan mo? Nag-serve ka ng warrant sa KOJC, tapos nag-stay kayo doon na 16 days? Yung warrant of arrest, ginawa nyo search warrant, na wala naman doon ang pangalan ni Pastor Kibuloy. Tapos naghalughog kayo ron. Wala ang pangalan ni Pastor Kibuloy doon sa sa warrant of arrest Tapos nag-stay sila doon, kinalka lang buong naghukay doon sa eskwelahan, sa JMC. Tapos naghukay pa doon sa katedral.
sambahan ng KOJC, ganyan kabastos si Torre. Ha? Maganda na eh. Sige, para magalit na sa'yo mga kapwa mo pulis. Isipin mo, ikaw parang sinabi ni Marcos, tama yung ginawa mong pambababoy sa isang reliyon. Ganyan na ba ang gobyerno natin? Ano pa nagawa mo? Kinidnap mo si Tatay Digong. Kakalad ka rin mo? Yung napakalaking natulong na presidente? Matanda? Ba't hindi mo bitawan yung baril mo? At kalad ka rin mo yung kasing laki mo? At kasing tanda mo? Nang hindi ka nagtatawag ng mga kakampi? One-on-one? Di ba? Ano napatunayan nito? Wala. Tapos gagawin yung chief of police? Kung lang naman, kung. Pero kung hindi naman, ikaw ang gawing chief of police, mag-suicide ka na, Torre. Lahat ng pansisipsip ginawa mo na kay Marcos. Lahat ng pansisipsip ginawa mo na kay Tamba. Hindi ka pa rin ginawang chief of police. Tiwakal ka na. Hindi, wag. Masama. Masama yung suicide. Wag. Magpagluta ka na. Ikaw taong itim. Ay, nadulas ako. Magpagluta ka na, ha? Kung hindi ka maging chief of police, nang sa ganun, maging tao ka naman. Wala ka na talaga eh. Hindi, kasi alam nyo, marami akong nakikausap na pulis, ha? As in, marami. Hindi ko na lang sila papangalanan. Ang sabi sa akin, 99% ng pulis galit dyan kay Torre. Totoo ba yung Torre? Nagtatanong lang tayo. Wala lang silang magawa eh. Pero tatandaan nyo, may paghuhukom. Sa 2028, bababa at bababa yung ginodiyos nyong si Bongbong. Boying! Torre! Huwag kayong aalis ng bansa. Huwag muna kayong mamamatay. Antayin nyo si BP Sara makaupo bago kayo umalis ng bansa at bago kayo mamatay. Alagaan nyo, hindi to death threat ha. Wala akong sinasabi. Natural. Kasi aatakihin sa puso yan pag nakaupo si Sara. Akala kasi nila, si Bongbong Diyos na, forever na dyan. Tapos ang akala ng mga yan, pagkatapos ni Bongbong, meron na namang kakampi katulad ni Tamba, uupo. Paano kung hindi? Si BP Sara makaupo. Ako'y naniniwala si BP Sara maupo sa 2028. Baka atakihin sa puso niya, wag muna kayong mamamatay. Pagdusahan nyo si BP Sara. Ha? Wag kayong aalis ng bansa. Yung paghahabol nyo kay Roque na nasa ibang bansa, wag nyong gagawin. Talagang araw-arawin namin kayo. Dito sa vlog namin, pag lumalis kayo ng bansa at dahil naging presidente na si BP Sara, ha? Ang publiko na sila ligtas sa kanilang mga komunidad. Natanong din ng Pangulo tungkol sa impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte na nakatakdang magsimula sa susunod na linggo. Ayon sa Pangulo, hindi nagbagong kanyang posisyon na ayaw niya ng impeachment, pero kailangan na lang hayaang gumulong ang proseso. I didn't want impeachment. Lahat ng kakampi ko sa Kongreso hindi nag-file ng impeachment complaint. Ayaw daw niya ng impeachment. Lahat ng kakampi niya hindi nagpirma sa impeachment complaint. So nagkaaway kayo ni Sandro. Kasi pumirma yung anak mo. Kauna-una ang pang pumirma. So hindi mo kakampi si Sandro? Kaaway mo si Sandro? Anong pinagawayan nyo ni Sandro? Di ba? Anong klase kang tatay? Ha? Sasabihin mo, ayaw mo ng impeachment, tapos yung anak mo, unang pipirma sa impeachment? Huwag mong gamiting excuse na hindi mo sila pwedeng diktahan.
Kasi kung ang excuse ng isang leader ay hindi mo pwedeng diktahan ng tao mo, wala kang magagawa, inutil kang leader. Dahil alam nyo, anong meron ng leader? Hindi pwedeng, hindi utusan. Alam nyo anong ginagamit ng leader para sumunod ang tao? Makinig ka, Marcos, parang hindi mo alam to eh. Alam mo ginagamit? Hindi lang being leader, being tatay na lang. Para sumunod ang anak mo or para sumunod ang mga tao mo, anong gagawin mo? Hindi utos. Influence. Yan ang totoong leader. Yung leader na hindi nilagay dyan dahil sa apelyido ng tatay. I'm talking about the real leader that they earn it from the bottom top. Saan sila magaling? Influence. You don't have that, Marcos. Kaya nga sabi ko, inutil ka. Kung totoong sinasabi mo at ng mga kakampi mo na ayaw mo sa impeachment, tapos yung anak mo, tapos yung pinsa mong nilagay na speaker, pumirma sa impeachment, inutil ka. Wala kang influence. Kung gagamitin mong excuse yung hindi mo sila pwedeng utusan, hindi mo sila pwedeng diktahan. May magagawa ka, Marcos. Either sinungaling ka, peke kang tao dahil hindi mo kayang sabihin, i-impeach si BP Sara. Hindi mo kayang sabihin yung gusto mo. Nagtatago ka sa peke. Gusto mong ma-impeach si Sara, hindi mo kayang harapin. Or, talagang inutil ka. Leader kang walang influence. Masakit, pero katotohanan. Yan lang yun. Yung mga nag-file ng impeachment complaint, hindi mo masasabing kaya kong utusan o pagsabihan na ito yung gagawin mo. So, why do I have to keep explaining that Why do I have? Laging, why do I have? Bakit ko gagawin? Yung mga pumirma, hindi mo pwedeng utusan. Yun ang sinasabi ko eh. Why do I have to keep explaining that I did not want impeachment? Diba? Ganun siya. Why do I have to keep on explaining? Dahil nga, yung explanation mo, kahit grade 2, Marcos, hindi maniniwala. Kaya paulit-ulit. Kaya paulit-ulit din yung sinasabing drug test kasi hindi ka nagpapadrug test. Tatanungin mo na naman, why should I keep on explaining? Puro ganun eh. Why should I do that? Why should I keep on explaining? Kasi nga hindi maganda yung ginagawa mo. Paulit-ulit. Hindi ka nagpapadrug test, hindi ka naman Ay, naku, Marcos. Tawa-tawa. Ito parang bugoy. Alam mo ibig sabihin? Di ba minsan sa tropa meron yung batukan? Parang ito si Marcos. Kung hindi alam mo, isa to sa pinakakawawang nilalang kung hindi Marcos apelyido nito. Batukan to. Tawa, bugoy na bugoy. You have no personality, Marcos. Ay, nako. Tara, Vicky, balik Pilipinas. Ngayong gabi ang Pangulo mula dito sa Kuala Lumpur, Malaysia. At live mula sa Malaysia, Ivan Mayrina nakatutok, 24. Yan,